programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. 그대 눈물이 나를 힘들게 하고 또 이렇게 그대 눈물 삼켜보죠. Kailangan ko madala sa abortion clinic si Marivic. Ayoko mag-anak siya na hindi man lang naikakasal. Paano na daw yung nangyari sa kasal niyo ni Aldwin? Wala ba silang gagawin doon? Hindi na ba sila babawi sa gulong nangyari? Paano na? Pababayaan na lang natin yon. Hintayin mo lang ang pagpunta ko dyan para makaharap yung daughter-in-law mo at sasabihin ko sa kanya ang kalokohan ng anak mo! Sweetie! Ang galing na ginawa mo pang best actress! Kampihan niyo ako sa sitwasyon ko. Hindi naman exactly sinabi ni Gabriel na hindi niya ako gusto. Hindi naman po pala siya ikakasal. Bakit pa ako susuko kaagad sa laban ko na to? Marivic, may iba bang tao sa kwarto mo? Nag-guilty ako dun sa nangyari. Aldwin, hindi magpabagong desisyon mo dahil dito, di ba? Oo. Iiwan ko pa rin siya at babalik sa'yo. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako. Pagod na akong umasa sa wala. Huwag mo akong bibiguin, ha? Totoo yun? Talaga? Mabait pala si Carmela, hindi lang halata. Siyempre naman po, Mami. Alam niyo, si Mama at si Aldwin, mabait talaga sa akin, umpisa pa lang po. Mabuti naman. Pero bumukod pa rin kayo. Kung makikisama ka sa bahay, baka hindi ka rin maging komportable pag tumagal-tagal na. Teka, hindi pa ba sinasabi ni Aldwin na gusto niyo rin bumukod? Mami, bubukod naman talaga kami eh. Sinasanay ko lang ang sarili ko. Sandali, Mami. Pwede niyo po bang tawagan ng mama ni Aldwin? Kahit mag-sorry lang kayo sa nangyari nung kasal namin. Kinausap ko na siya sa nangyari. Bakit? May sinabi ba si Carmela? Ay, wala naman po siyang masamang nababanggit. Pero pakiramdam ko masama pong loob niya. Naiintindihan ko naman po si Mama kung masama ang loob niya kasi hindi naman talaga tayo nakapagbigay respeto dahil sa nangyari kay Angeline. Wala siyang picture namin. Yung totoo. Ano ba talagang sinabi ni Carmela sa'yo, Andrea? Wala po, hindi nagsabi sa akin si Mama. Mami, nagkagalit ka ba sa kanila? Dapat pala hindi na ako nagsabi sa'yo. Sandali. Bukas nakaplano na ako pumunta sa bahay nila at humingi ng dispensa sa kanya. Gusto ko rin makita kung paanong buhay mo. Bakit naman kasi ikaw ang pinag-iinitan niya kagad? Mami, hindi po ako pinag-iinitan ni Mama, hindi po talaga. Pero alam ko na ugali niya. Ay, ano pa bang dahilan kung bakit kanya pinapunta dito? Gusto niya talaga ipabot sa akin yung sama ng loob niya sa nangyari, di ba? Yun lang ang dahilan kung bakit kanya pinapunta. Mami, hindi po sa ganun. Magkano bang kailangan niya? Bukas pupuntahan ko kayo. Sasabihin ko sa kanyang bubukod kayo. Asahan mo nga, harapin ko talaga siya. Pero, Mami... Ay. Ano sabi niyo? Pumunta po dito sa bahay yung dalawang yun? Kasasabi ko lang, di ba? Hoy, totoo bang sinasabi nila na nabuntis mo yung babae? Umamin ka, Aldwin. Diyos ko naman, Aldwin. Totoo nga sinabi nila. Ano nang gagawin natin ngayon? Paano ni asawa mo? Diyos ko naman, Aldwin. Hindi ka pa talaga nag-iisip, ha? Ilang beses na kitang pinagsabihan na mag-iingat ka sa mga babaeng yan, pero lahat ng sinasabi ko sa'yo, binabaliwala mo lang naman, Aldwin. Huwag kang magalala, Mama. Ayusin ko to. Paano mo gagawin ng paraan ng kalokohang yan? Kapag nalaman ng asawa mong katarantaduhan mo, mapapalahis tayo dito sa bahay na to. Hindi lang panandali ang problema ang dinala mo, Aldwin. Masisira ang lahat na to dahil sa ginawa mo sa malanding babae na yon. Ma, sinabi ko na nga gagawa ko ng paraan. Paano ka hindi mag-aalala, ha? Pumunta dito yung nanay ng haliparot na yun at kung ano-anong pananakot ang ginawa at nangihingi pa ng pera sa akin. Teka, sandali. Tingnan mo to. Kailangan ko pang pumirma ng isang kasunduan. Ay, Diyos ko. Ayan o. Bakit ginawa niyo to? Bakit kayo pumayag sa ganito? Bakit ba nakipagkasundo kayo na walang paalam sa akin? Bakit ako magpapaalam sa'yo?
Paano ko hindi pipirma sa ganyang kasunduan kung pupunta sila sa bahay ng magulang ni Andrea at sasabihin ng katarantaduhang ginawa mo sa anak nila? Mama, pareho po manluloko ang dalawang yun. Huh? Pera lang po ang habol sa'yo ng dalawang yun, ma. Hindi nila kaya magsabi kay chairman. Paano mo nalaman yon? Gusto lang nila ng pera kaya sila pumunta rito. Diyos ko. Makinig kayo sa akin, ma. Kung sasabihin nila buntis si Marivic, sila rin na masisira sa pamilya nila, Andrea. Sa tingin niyo ba sisirain nila sarili nila? Ay, Diyos ko. Ang ibig mo bang sabihin, pinalala ko lalong sitwasyon, ha? Sinasabi ko na nga, ba't hindi dapat ako naniwala eh? Ay, sandali. Tatawagan ko ngayon ang bruhang yon. Sasabihin ko hindi natuloy ang kasunduan. Mama, pwede bang wag niyo nang palalain pa ang sitwasyon? Ako nang bahala rito at wag na kayo makikialam kahit ano pang gawin ko. Ay, Diyos ko naman. Ano ka ba? Para ba kasi ako napaniwala agad sa isang kasunduan? Bakit ba naman kasi naniwala agad ako sa sinasabi ng mga buwisit na yun? Kapal din ang mukha nilang pumunta rito. Wala silang karapatan para paglaruan ako at ang pamilya ko. Si Alvin to. May papaasikaso ako sa'yo. Hingin mo ang kasunduan. Hindi yun. Hindi yung pinapirmahan natin. May isang kasulatan na pinirmahan ng mama ko sa kanila. Ayoko magamit nila yung laban sa akin. Gusto kong mabawi yun. Ano bang ginawa mo doon, Gabriel? Anong kalokohan ang pinakita mo doon sa babae? Bakit ba masyadong disappointed sa'yo yung kadate mo? Nagsumbong po ba si Daddy sa inyo? Tumawag yung matchmaker sa daddy mo at halos himatayin siya dahil doon sa ginawa mo doon sa kadate mo. Hoy, hindi ka na ba nag-aalala sa kalusugan ng daddy mo? Kasi naman, Uncle, sinabi ko na po sa inyo na wag na kayong mag-effort na ihanap ako ng blind date. Sandali, Manuel. Bakit po, Chairman? Tawagan mo na ngayon si Alexi. Opo. Haharap kami ni Gabriel sa magulang niya. Opo. Ano? Nandito si Alexi kanina. Halos mamatay na kaiyak dyan. Ay, nag-usap na kami. Haharap tayo doon. Gusto tayo makilala ng magulang niya. Ganito na lang. Tutalaya mo rin ang idea ng blind dating. Wala na ako magagawa. Magpakasal ka na kay Alexi. Nakausap kong daddy mo. Pumayag na rin siya. Wag na po, Uncle. Ganito. Makikipag-blind date na po ako. Magseseryoso na lang po ako sa mga blind dating kaysa magpakasal dun kay Alexi. Hindi kasi masaya yun, Uncle. Tama ba ako doon, Manuel? Pero Gabriel, nakita ko kasing umiyak si Alexi. Narealize ko na mahal ka niya talaga kahit pinagtabuyan mo. Ganito na lang. Bakit hindi mo pag-isipan kung pwede mo pa siyang balikan? Wala akong dapat pag-isipan sa babaeng yon. Hindi ako papayag doon. Ayoko! Ay, hindi ko alam kung kumalat na yung kalokohan mo sa mga matchmaker. Ganito. Sabihin mo, kailan ka ba ready? Mag-schedule ako ng blind date mo araw-araw. Pagkatapos ng 1 linggo, dapat may pakilala ka na sa akin. Isang linggo po? Hello, Mr. Park. Yung mga ka-blind date ni Gabriel. Pakitawagan nga yung mga matchmaker. Bigyan niyo siya ng blind date araw-araw. 깊은 한숨이 그대 눈물이 나를 힘들게 하고